Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved and sisters. Sa mga papuring awitin ng ating pinakamamahal na Panginoon para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At minsan pa mami naman ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At nagpapaabot po ako ng pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila para sa ating ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapaabot din po tayong dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, mga kapatiran natin sa Metro Manila, dito po sa lugar ng Olongapo, maligayang panonood at pakikinig po sa ating lahat. At sa lahat po ng mga minamahal natin mga kapatiran, nasa malalayong lugar, sa iba't ibang panig ng mundo, kumusta na po kayo dyan? Maligayang panonood po sa inyo at pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi po maminamahal, manalangin po muna tayo pang minsan pa tayo po ay patnubayan at samahan ng ating mahal na Panginoon habang pinakikinggan niyo po ang kanyang mga banal na salita. Tayo po ay manalangin. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapang minsan pa kami humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Sa lahat ng aming mga kamalian, malapang patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala na yung banal at sagradong salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig. Maging pagpapala, malapang nun at maging makapangyarihan sa lahat ng mga nanonood. Lahat ng mga may taglay na karamdaman, may mga problema. Lahat po na nangangailangan ng dakilang kapangyarihan, malapang noon. Abutin mo po sila ng banal na salita. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pa naman minamahal, kain libuksan natin pambungad na talata. Jeremias 3, talatang 5. Dito po sa Jeremias, chapter 3, verse 15 po. At bibigyan ko kayo ng pastor ng ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Maminamahal ang ating pong paksa ngayon ay napakahalaga po. Ito po ay pamagatan po nating the marks of a good pastor. Mga minamahal na talagang napakahirap kilalanin ang tunay na pastor, mga minamahal, kapag hindi po natin alam ang salita ng Diyos. Sapagkat napakarami po mga nagpapakilalang pastor, pero inilalagay lang sa kahihiyan ang pangalan ng ating mahal na Panginoon Diyos. Dahil sa kanilang mga hindi kanais-nais na gawa, maminamahal, pati po ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos ay nadudungisan. Kaya nga, dapat malaman po natin, maminamahal, ang tunay na pastor ng Diyos ay galing sa puso ng Diyos. Ang sabi rito, and I will give you pastors according to mine hearts. Ang tunay na pastor, maminamahal, na galing sa Diyos, galing po sa puso ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung galing sa puso ng mahal na Panginoon, maminamahal, ito po ay galing sa pag-ibig. Galing po sa kaibuturan ng puso ng mahal na Panginoon. Ito po ay tanda ng kanyang pagmamahal, tanda ng kanyang pag-ibig. Kaya nga kung ang pastor ay tayo po ay sinalaula, tayo po ay napahamak ng minamahal, sinira po ang ating dignidad, sinira po ang ating buhay, sinira po, maminamahal, ang pangalan ng Diyos. Hindi po tunay na pastor yan. Sinabi po rito, maminamahal, ang tunay na pastor ay galing sa puso ng Diyos. I will give you pastors according to mine hearts, which shall feed you knowledge and understanding. Sila ang magbibigay sa atin, maminamahal, ng kaunawaan at bubusog sa atin ng mga espiritual na pagkain, ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit binigyan tayo ng Diyos, maminamahal, ng pastor na galing sa kanyang puso? Upang tayo po'y protektahan. Gaya po ng literal, maminamahal na pastor na nag-aalaga ng mga tupa. Yan po ay nagbabantay ng tupa para protektahan ng tupa. Kasi meron pong tatlong kaaway, maminamahal, ang tupa, maminamahal. Una-una po yung magnanakaw.
sabi ng John chapter 10 verse 10, ang tinutukoy po na magnanakaw dito ay si Satanas. Nanakawin niya ang ating kaligtasan, sabi ng Biblia, na parito si Satanas para magnakaw, pumatay at pumuksa. Pero, maminamahal, ang ating mahal na Panginoong Kristo ay naparito para bigyan tayo ng buhay at kasaganaan ng buhay. Yan po yung nasa John chapter 10. Kaya nga binigyan tayo ng pastor ng Diyos para protektahan po tayo sa mga magnanakaw. Ito po maminamahal yung pong kalaban ng Diyos. Ito po yung sa Satanas. At pangalawa yung wolf. Ang tinutukoy po rito mga minamahal na wolf, yung false prophet, yung mga false pastor. Yung mga nagpapanggap na sila po ay propeta, nagpapanggap na pastor, nagpapanggap na mga ministro ng Diyos, maminamahal. Sabi po rito sa Mateo 7, talatang 15, maminamahal, sila po ay mga maninilang lobo, yung pong mga false prophet, false teacher, false minister. Basahin po natin dito sa Mateo 7, talatang 15. Ang nakakalungkot pa, sabi ng Mateo, Kapitulo 10, talatang 16, sabi ng Biblia, maminamahal, mas marami po ang mga bulaang propeta. Mas marami po, maminamahal, ang mga lobo kaysa sa tunay na pastor na galing sa puso ng Diyos. Sabi rito, basahin po natin Mateo 7:15 at Mateo 10, talatang 16. Dito po sa Mateo chapter 7 verse 15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapat sa loob ay mga lobong maninila. Dito sa Mateo chapter 10 verse 16, sabi po, narito, sinusugo kayo ng gaya ng tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at magpagtimtimang gaya ng mga kalapati. Amen. Ang tinutukoy po rito, maminamahal, na maninilang lobo na nakadamit tupa, ito po, maminamahal, ay ang mga bulaang propeta, false prophet, mga false teachers, yung pong mga bulaang mga ministro, yung mga bulaang mga ngaral, na magpapakilalang sila pastor, magpapakilala sila si Kristo, magpapakilala sila, maminamahal, na lingkod ng Diyos, pero sabi ng Biblia, maminamahal, sila po ay nakatago, maminamahal, sa maamong anyo. Pero sabi, ngunit ang kanilang loob ay maninilang lobo. Nakatago sila sa mga mapuputing damit, maayos na kasuotan, magandang pananamit, magagandang magsalita, pero sabi ng Biblia, sila po ay mga maninilang lobo. At ang pangatlong kalaban ng tupa, maminamahal, kaya tayo binigyan ng pastor para tayo protektahan. Sabi po rito, yung mga upahan. Yung mga upahan, napakadaling magpastor ngayon, maminamahal, makatapos ka lang ng 6 months Bible school, pwede ka na magpakilalang pastor. Meron ka lang makabisadong mga talata sa Biblia, maminamahal. Kahit hindi mo pa alam ang salita ng Diyos, hindi mo alam ang tunay na pananagutan ng isang tunay na pastor, pwede nagpapastor na sila, maminamahal, kahit hindi nila alam kung ano ang mga obligasyon, ano ang pinaka dapat gampanan ng isang tunay na pastor, gagawin nila ito, maminamahal, sapagkat hindi nila alam kung ano ang tunay, maminamahal, na gampanin ng isang pastor, maminamahal. Ito po yung mga hireling pastor, nasa John chapter 10 verse 12 up to 13, basahin po natin. Sila po yung mga upahan. Basahin po natin. Dito po sa John chapter 10 verse 12 up to 13, ang nagpapaupa at hindi ang pastor, na hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang mga lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Amen. Yan po, maminamahal, ang mga panganib. Bakit kinakailangan bigyan tayo ng Diyos ng pastor na galing sa kanyang puso? Sabi ng Biblia, para tayo po ay protektahan laban dito po sa mga kaaway na ito, maminamahal, yung pong panganib sa mga tupa. Unang-una yung magnanakaw, pangalawa yung maninilang lobo, pangatlo yung mga upahang pastor na magpapanggap sila ng pastor sila, magpapakilala silang si pastor ganon, pastor ganyan, pero maminamahal, gagamitin nila ang kanilang mga pangalan, yung kanilang mga titulo, yung kanilang mga katungkulan para maminamahal, wasakin ang buhay ng ibang tao. Samantalayin nila ang buhay ng tao, gamitin nila para kumita sila ng limpak-limpak na salapi. Kaya sabi rito, maminamahal, sa Mikas
Kapitulo 3, talatang 11. Sabi po rito, mga minamahal, ang kanilang motibo, ito pong mga bulaang mga ngaral na ito, mga bulaang pastor, sabi rito, mga minamahal, sila po tumatanggap po ng suhol. Sila po ang kanilang motibo ay para kumita ng limpak-limpak na salapi, para yumaman. Kaya maraming mga pastor ngayon, 3 taon pa lang sa ministry, 10 taon pa lang, 20 taon pa lang sa ministry, yumaman na po, mga minamahal. Meron na silang mga sariling mga subdivision, marami ng mga lupa, mga minamahal, ekta-ektare na ang lupa, meron na silang mga eroplano, meron na silang mga malalaki mga properties, yumaman na ng gusto. Sapagkat dito po, mga minamahal, ang mga hireling pastor, ang kanilang motibo sa kanilang pagpapastor ay para magnegosyo, kumita ng salapi. Ang sabi po rito, basahin po natin, Mikas 3:11. Dito po sa Mikas chapter 3 verse 11, ang mga pangulo niya ay nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote niya ay nagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya ay nanghuhula dahil sa salapi. Gayon may sila'y sasandal sa Panginoon at nagsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin, walang kasamaang darating sa akin. Amen. Yun po ang masama, mga minamahal. Mawawalan na siya ng tinatawag na conviction, konsensya. Akala nila yung ginagawa nila ay para sa Diyos pa rin. Kahit na sila po, mga minamahal, ay kumita ng limpak-limpak na salapi dahil sa masamang paraan. Hingian nila mga minamahal ang kanilang mga member ng mga salapi, at yung iba naman ipamamalimos nila. Ang iba naman, mga minamahal, gagawa ng mga bagay-bagay, mga minamahal, para magkaroon, mga minamahal, ng maraming pera. Ito pong pastor nila. Ibig sabihin, ipinangangalakal nila ang kanilang mga tupa para sila ang kumita ng maraming salapi. Kaya nga sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, napupulaan ang pangalan ng mahal na Panginoon. Marami mga pastor ngayon sinira ang pangalan ng mahal na Panginoon Diyos. Imbis na ang layunin ng pagpapastor ay itaas at lulatiin ang pangalan ng mahal na Panginoon, gaya ng sinabi ng John chapter 12 verse 32, kung ako'y maitataas niyo mula sa langit, sabi ko maitataas niyo ako sa langit, sabi mula sa lupa hanggang sa langit, kung itataas niyo ang aking pangalan, sabi ng mahal na Panginoon, ang mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Ibig sabihin, maraming mga maglilingkod sa Diyos, maraming magbabagong buhay, maraming manunumbalik sa Diyos kung itinataas natin ang pangalan ng mahal na Panginoon. Pero kung nasisira ang buhay ng tao dahil sa atin, hindi po naluluwalhati ang mahal na Panginoon. Kaya nga sabi rito, kung ikaw ay napapagsalitaan ng masama, dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, dahil sa pangangaral mo ng Ebanghelyo, ikaw ay tunay na mga mangaral, sabi, luwalhatiin mo ang Diyos. Pero kung ikaw ay napagsabihan ng masamang salita, nasira ang pangalan ng mahal na Panginoon dahil sa iyong maling, sa iyong tinatawag na kasuwailan, yung iyong pagiging masamang pastor, sabi, maminamal, mahiya ka sa iyong ginagawa. Sabi rito sa 1 Peter chapter 4 verse 14 up to 16, basahin po natin ang mga talata. Dito po sa 1 Peter chapter 4 verse 14 up to 16, kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ngunit huwag magbata ang sinuman sa inyo na gaya ng mamamatay tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakailam sa mga bagay ng iba. Ngunit kung ang isang tao ay magbata ng gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Amen. Kung tayo po, maminamahal, ay nakaranas ng hirap, nakaranas ng mga pag-uusig dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, walang ano paman na gumagawa tayo ng tinatawag na nakalapastanganan sa pangalan ng mahal na Panginoon, sabi, luwalhatiin natin ang Espiritu ng Diyos. Luwalhatiin natin ang Diyos sapagat nagsisipahingalay sa atin ang Espiritu ng Diyos. Pero kung tayo po, maminamahal, ay nagbata, maminamahal, dahil tayo po ay mga magnanakaw, mamamatay tao, manggagawa ng masama at mapakialam sa mga bagay ng iba, sinasaklawan natin yung karapatan ng iba, sinisira natin ang buhay ng tao, maminamahal, sabi ng Biblia, wag mong ipagmalaki ito, maminamahal, sapagat nakakahiya.
No? Sabi kung kayo mapintasan sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo, mapalad tayo. Pero kung tayo po'y napupulaan dahil masama ang gawain ng isang nagpapakilalang pastor, sabi maminamal siya'y mahiya. Sapagkat hindi ganyan ang gawin ng tunay na pastor ng Diyos. Dito po sa banal na kasulatan, ano po ang tunay na tanda ng tunay na pastor? Kaya nga mag-ingat po tayo. Napakadaling magpatawag ng pastor. Sabi ko nga po sa inyo, meron ka lang kabisadong bersikulo sa Biblia, pwede ka na magpastor. Mag-aral ka ng 6 months sa Bible School, pwede ka na magpastor. Napakadali, maminamahal. Pero yung tunay na pagganap bilang tunay na pastor ng Diyos, maminamahal, napakahirap po yan. Kaya kung ikaw ay magpapastor, isang libong beses mong pag-isipan, o dapat 1,000,000 mong pag-isipan. Hindi biro, maminamahal, ang pagiging pastor ng Diyos. Yan po ay pakikipagbaka, pakipaglaban. Laban sa espiritu, laban sa masamang espiritu, laban sa kadiliman, laban kay Satanas. Kaya kung hindi mo magagampanan ng tungkulin ng isang pastor, ipagwawagwagan ka ng kalaban ng Diyos. Maminamahal, gagawin ka lang instrumento ni Satanas para, maminamahal, maging alagad ka niya at lahat ng mga maniniwala sa iyo ay dadali niya sa impyerno. Ito po, maminamahal, ang mga tunay na marka ng tunay na tanda ng tunay na pastor. Sabi, the good shepherd giveth his life for the sheep. Sabi, katulad na nabasa natin kanina, maminamahal, na ang tunay na pastor ay handa niyang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa tupa. Sabi rito sa John chapter 10 verse 11, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. At sa verse 8, maminamahal, John chapter 10 verse 8, lahat ng mga nauna sa akin na nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, na dapat sila ay hindi dininig ng aking mga tupa. Kaya nga dito po, ang tunay, maminamahal na pastor ng Diyos, handa niyang ibigay ang kanyang buhay. Basahin natin ng Gawa, Kapitulo 20, ihanda natin yan, verse 24, maminamahal, katulad ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, sabi niya, hindi ko minalang aking buhay. Magampanan ko lamang ang tungkuling iniatang sa akin ng ating mahal na Panginoon. Handa siyang mamatay. Hindi niya inibig ang kanyang buhay. Sabi, ang lahat ng pakinabang sa akin ay inari kong kalugian upang makamtan ko si Kristo. Si Apostol Pablo ay dating abogado, dati po siyang senador, isa po siyang pariseyo. May mataas na katungkulan, maminamahal, sa kanyang reliyong Hudyo. Pero sabi niya, ang lahat ng bagay na pakinabang na ito ay inari kong kalugian para maabot ko si Kristo. Makamtan ko lang ang mahal na Panginoong Kristo. Maabot niya lamang ang pamantayan ng mahal na Panginoon at makapiling niya ang mahal na Panginoon sa langit. Yan po, maminamahal, ang tunay na pastor. Sabi, the good shepherd giveth his life for the sheep. Basahin po natin, maminamahal, dito po sa mga Gawa, Kapitulo 20, talatang 24. Dito po sa Acts chapter 20 verse 24, datapat hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos.